Good day mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Once again, Motozar ang inyong lingkod. Naka FI motor ka o namang klase yan, basta FI na motor, fuel injected motorcycle, pero matakaw sa gasolina. I mean, hindi niya nare-reach yung kilometer per liter na dapat sa motor na yan. So halimbawa, kung ikaw ay naka XRM, dapat yan 60 kilometers at least maabot ng 1 liter yan. O kung Honda Click, at least 50 kilometers or 48 to 53 kilometers magra-run dapat yan. Pero hindi mo naabot, ibig sabihin matakaw na ang iyong motor, given na ikaw ay naka fuel injected motorcycles. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano panatilihing matipid ang iyong motor. Magbibigay tayo ng mga tips kung ano yung mga ginawa natin based on our own experience mga kapatid, as your Motozar, your travel master and your DIY master. Ano yung mga tips na gagawin natin para mapanatiling matipid ang ating motor at hindi siya ganun katakaw. Dahil alam naman natin, nagmamahalan ngayon ng gasolina, kaya kailangan natin ng mga ganitong tips. Number 1 na dapat nating tandaan mga kapatid, much better pa rin kung mananatiling stock yung ating motor. Stock yung ating mga gulong, yung ating panggilid kung yan may automatic, yung ating engine component kung hindi naman tayo nagre-racing, kung pang daily naman yan, much better na stock mga kapatid. So yun yung number 1, stock. So ang tinutukoy ko dito na stock mga kapatid, yung may kinalaman sa ating makina, no? Sa ating makina at sa ating gulong. Yan yung mga major na may kinalaman sa fuel consumption. Pero pagdating sa mga panlabas, bahala na tayo dyan kung mag-upgrade tayo ng shocks, mag-upgrade tayo ng side mirror, o ano pa yung i-upgrade natin para lang mas maging komportable yung biyahe natin. Pwede yung mga yun. Pero pagdating sa makina, pagdating dito sa ating components, sa ating airbox, pagdating sa ating mga gulong, mga panggilid natin, yun, pagka manatiling stock yan, goods. Pero kung mag-upgrade kayo, yan, medyo makakompromise talaga yung ating fuel consumption. Number 2 na dapat nating isalang-alang para manatiling malipid ang ating motor is yung regular changing of filters. Mga kapatid, mahalaga talaga yan. Dapat wag nating kakaligtaan na yan. At wag nating titipirin ang ating mga sakyan, ang ating mga motor pagdating sa maintenance na yan. O yung tinatawag nating PMS, Preventive Maintenance Schedule. Yung pagpalit natin ng mga filters, air filter number 1, every 8,000 to 10 kilometers run. Pwedeng every once a year. Okay? Depende pa rin yan kung kayo ay yung motor nyo talaga gamit na gamit. Magkano lang naman yung air filter nyan? 350 lang kung kayo ay naka XRM, naka Click o anumang fuel injected motorcycles. Pagdating sa mga FI na motor kasi, kailangan mahalaga talaga yung air filter mga kapatid, kasi pag yan ay na-compromise ng dumi, accumulated yung mga dumi dyan, mahirapang pumasok ang hangin, isa yun na magiging factor para mas tumakaw ang iyong motor. Pangalawa, yung iyong fuel filter. Yung fuel filter naman, nasa manual natin sa Honda is 18 kilometers run. So every 2 years siguro once ka magpalit ng fuel filter. Nasa ating nasa ating tangke ng ating gasolina. So kung tingnan nyo dito, makikita nyo dyan, pag tinanggal ito, merong wire dyan, kinapitan ng wire, yun yung fuel pump. Tanggalin yung mga tornilyo dyan, hugutin, palitan yung fuel filter. Madali lang yan, kayang i-DIY. May mga video sa YouTube para makita ninyo kung paano yung proseso. At isama na natin yung regular change oil mga kapatid. Yan yung buhay ng ating makina mga kapatid. Kasi pag yan, na mismo yung interval, yung tamang interval ng pag-change oil, ay talagang mag-accumulate yung sludge sa ating mga makina. At yan yung magiging dahilan kaya nagiging matakaw. Bakit? Mahirap gumalaw yung mga parts, components sa loob ng ating makina kasi mahina or mahinang klase yung ating lubrication. So sa ating lubrication naman, pagdating sa langis, depende rin yan, no? Kung ikaw naman ay laging gumagamit ng malapot kasi gusto mo maganda yung lubrication kapag mainit, paano naman kapag malamig? Kagaya niyan, gumagamit ka ng 20W50, masyadong malapot yun mga kapatid.
At gumamit ka naman sa specification ng Honda kasi 10W30. So yun lang yung ginagamit ko kung ako ang tatanungin ninyo. At mineral ba or fully synthetic? Malaking factor din yun. Pag mineral naman, mas mabilis kang mag-change oil dapat. Every 2,000 kilometers, mag-change oil ka na. 2,000 to 3,000. Pero kung ikaw ay naka fully synthetic, kahit umabot ka ng 5,000 kilometers run or every 6 months, pwede kang or 5 months para mag-change oil. Ganun kapag fully synthetic. Kung ako tatanungin anong much better, mas maganda yung fully synthetic. Kasi mas maganda ang fully synthetic kasi nga mas maganda yung performance nito sa loob ng makina. And mas mahal nga lang siya. Ganun talaga. Pero kunti lang ang diferensya kaya much better fully synthetic. Okay, yun ang ginagamit ko dito sa aking Honda Click. At saka napansin ko talaga yung pagkakaiba nung ngayon na gumagamit ako mineral kasi nagkaroon ako experiment dito sa motor mga kapatid. Ngayon ang nakakarga nito is yung mineral oil 10W30 na recommended lang din naman ng Honda. Sa Honda lang din naman ako bumili. So kung pansinin ninyo, yung aking fuel average consumption kilometer per liter 46 lang. Okay, 46. Umabot lang, pinakamataas niyan is 46.3. Yun lang. Pero nung gumagamit ako ng fully synthetic, umabot yan siya ng 49 to 51 kilometers per liter doon sa aking dashboard. Iba pa rin yun kapag yung talagang mag-test ka full tank to full tank. Doon mo malalaman talaga. Mas mataas naman doon. Yeah, halimbawa dyan, 46 km per liter yung sinasabi ng fuel o yung average. Pero sa totoo talaga na pagtitest ko, umaabot siya ng 48 to 50 kilometers. So, how much more kapag fully synthetic? Mas mataas mga kapatid. Umabot siya actually ng, hindi ako bumababa ng 49 hanggang 52 kilometers per liter. With normal riding lang yun, hindi yung piga ng piga. Kasi ako hindi naman ako ganun magpatakbo kasi nasanay na ako sa malumanay na takbo mga kapatid. Pangatlo na dapat nating tandaan kapag tayo ay gusto natin na mapanatiling matipid ang ating mga motor is yung cleaning. Huwag nating kaliligtaan yan, yung cleaning ng ating throttle body at saka oxygen sensor. Kapag kayo ay nagpalinis ng inyong throttle body, isabay nyo na ang oxygen sensor nandun dyan sa bandang tambutso. Isabay nyo yan. Kasi kung ano yung dumi sa throttle body, ganun din naman sa oxygen sensor. Kadalasan kasi yung throttle body lang yung nililinis. At ang take note mga kapatid throttle body, hindi kasama ang FI. Hindi ako naniniwala dyan sa FI cleaning na yan, lalo sa ating mga motor, kung regularly nag-change ka ng fuel filter. Pero kung malala na senaryo na yon, yung maglinis ka talaga ng FI. Pero sa akin kasi, hindi ko sinasama yung FI, yung throttle body lang. Tanggalin lang yung mga carbon doon, isprayan lang ng carb cleaner, tapos hindi pakikialaman yung wirings. Kasi may part yan na electronics sa ating throttle body. Kasi pag pinakialaman mo yon, nako, maiiba yung timing, yung calibration ng iyong TPS. Kaya throttle body lang, talagang yung metal lang ang ating isprayan, lilinisan. Hindi na yung FI. So dalawa lang throttle body and oxygen sensor. Oxygen sensor, hindi natin susungkit-sungkitin yan. Tanggalin mo lang yung tornilyo, tanggalin mo yung socket, isprayan mo lang ng yung carb cleaner. So ganun sa ating cleaning, throttle body and oxygen sensor. Then yung pangapat mga kapatid na dapat natin gawin, yung recommended tire pressure. Para mapanatiling matipid ang yung motor, yung recommended ang sundin mo. Kagaya nito sa akin, 33 PSI sa likod. Sa harap naman, 29 PSI. Binabantayan ko lagi yan. Kasi pag masyadong malambot yan, syempre hirap tumakbo yung motor mo, mabibigat lalo. Okay, pag masyadong matigas din naman yan, ang nakokompromise din naman ng mga kapatid, yung safety mo. Kasi pag nagpreno ka, pwedeng mag-skid sa likod. So, maraming pwedeng mangyari at pwedeng bumukol yung gulong mo dahil masyadong mataas doon sa binigay na recommendation. Kagaya nito, 33 PSI ang binigay sa gulong. So, sa motor natin, andun din naman yan. Kasi nasabi dyan, ilang PSI? 33 sa likod, 29 sa harap. Parehas na yan. With passenger or wala. So, recommended tire pressure, bantayan nyo yan, panatilihin nyo yan. Yung panglima at panghuli mga kapatid is yung habit. Doon pa rin, no? Yung habit pa rin natin. Yung habit natin sa pagdadrive. Marami kasing maapektuhan yung mga kaibigan. Pwedeng tumakaw talaga yung motor mo or madaling masira yung motor mo kasi nga ranggas kung tawagin in Ilocano. Kumbaga, masyado kang hindi maingat pagdating sa pagmamaneho.
maingat ka sa mga parts, maganda yung forma ng motor mo, malinis palagi, pero sa the way ng pagdadrive mo naman ay hindi ka maingat, ay madadamage yung mga internal parts niyan. Mas madali magkaroon ng wear and tear. So, magagasgas. Alam nyo na yung mangyayari sa loob ng makina at mahina ka pa sa ma-poor pa yung iyong change oil interval. Ay tinitipid mo sa mga filters, paglilinis. So, yun. Kaya habit pa rin talaga mga kaibigan. Baliwala ang 4 na nabanggit sa una kung ang iyong habit ay hindi mabago or talagang hard trigger ka pagdating sa pagmamaneho, ay talagang malaki ang kabawasan niyan pagdating sa ating fuel consumption. So yun ay mga tips based on my own experiences. At yan, yung mga motor ko kahit lumuma na yan, ganun pa rin, medyo matipid pa rin siya, matipid pa rin. Kasi given na fuel injected yung motor natin, dapat talaga yan matipid. Dinisenyo yan na maging fuel injected dahil nga sa tumataas na presyo ng gasolina. At para mas, kung pansinin nyo, mas bago, mas modelong motor, mga bagong lumalabas ngayon, mas matipid. Kasi yan yung talagang ginagawa ng mga manufacturer. Kasi kailangan nilang sumabay sa pagtaas ng gasolina. Dapat din bumababa ang fuel consumption ng mga motor na kanilang ginagawa. So, yun lang mga kaibigan, Motozar. Thank you for watching. Thank you for listening sa mga tips natin. That is based on my own experience. Again, at the end of this video, pwedeng iba pa rin yung experiences mo, iba pa rin yung mga diskarte. Kung meron kayong mga ibang technique para mas lalo pang tumipid yung ating mga motor, dagdag nyo po sa comment natin, isuggest nyo po para mabasa ng iba at malaman ko rin para i-apply din natin. Sama-sama tayo para mas lalo tayong makapagpatipid ng ating mga motor. Okay? So, wag naman nating pilosopuhin, no? Sabihin na wag mong gamitin yung motor mo, wag ka na magmotor kung gusto mo matipid. No. Hindi tayo ganun, no? Dapat, fair lang tayo. Kung ano yung maitutulong natin sa kapwa natin, then go for it. Thank you. Bye-bye. Motozar.